Mas detalyadong paliwanag sa Marka 7, Biblical Church Leadership. 1. Detalyadong qualifications ng elder at deacon, batay sa 1 Timoteo 3:1-13 at Tito 1:5-9. Qualifications ng elder, pastor, overseer, shepherd. Ang elder ay dapat ganap na Kristiyano na may mature na karakter. Ang listahan ay nahahati sa dalawang bahagi, character at ability. A. Character, personal life. Blameless, walang kapintasan, walang seryosong kasalanang nakikita ng iba. Isang asawa lamang, one-woman man. Tapat sa asawa, walang immorality. Matino, self-controlled, hindi lasenggo, hindi mapusok. Mahinahon, sober-minded, maayos ang pag-iisip, hindi pa bago-bago. Maayos ang pamumuhay, disente at respetado. Mapagpatuloy sa bahay, mahusay na asawa at ama. Ang kanyang pamilya ay parang little church. Hindi mapagmataas, hindi baguhan sa pananampalataya, para hindi maging mapagmataas. Hindi marahas, hindi bastos o madaling magalit. Hindi mapagkamkam, hindi mahilig sa pera. Mapagpatuloy sa estranghero, mapagpatuloy at mabait sa iba. B. Ability, spiritual gifting. May kakayahang magturo. Pwede niyang ipaliwanag at ipagtanggol ang tunay na doktrina. May kakayahang pamahalaan ang iglesia. Magaling mag-alaga at mamuno, may mabuting testimonyo sa labas, respetado ng mga hindi Kristiyano. Sa Tito 1, dagdag na matatag sa tunay na doktrina at makapagtutol sa mga nagtuturo ng mali. Qualifications ng deacon, tagapaglingkod. Mas mababa ang pamantayan kumpara sa elder dahil hindi sila pangunahing nagtuturo. Dapat maging karapat-dapat din, blameless, hindi dalawang salita, hindi sinungaling o tsismoso, hindi adik sa alak, hindi mapagkamkam, may malinis na konsensya. Subok muna, dapat patunayan muna ang kanilang katapatan bago bigyan ng tungkulin. Tapat sa asawa at maayos ang pamamahala sa kanilang bahay. Mahalagang pagkakaiba. Elders, pagtuturo at pamamahala, spiritual oversight. Deacons, paglilingkod, practical service. 2. Paano pumili o mag-train ng elders? A. Paano pumili? Selection process. 1. Magdasal ng matagal. Ang pagpili ng elder ay napakaseryoso. 2. Suriin ang kasalukuyang miyembro batay sa biblical qualifications, hindi sa popularity o yaman. 3. Obserbahan muna ng matagal. Tingnan ang kanilang buhay, pamilya, at ministry sa loob ng ilang buwan o taon. 4. Konsultahin ang buong iglesia. Huwag basta magtalaga ang iilang tao. 5. Tanungin ang kandidato kung handa siyang tanggapin ang mabigat na tungkulin. X. Magtalaga ng publiko sa harap ng iglesia. May laying on of hands. B. Paano mag-train ng future elders? Very important. Identify potential leaders ng maaga, mga lalaking may obvious character at teaching gift. Bigyan ng maliit na responsibilidad muna, small group leader, Bible study, visitation. One-on-one mentoring ng kasalukuyang elders. Turuan sila ng systematic theology at expositional preaching. Isama sila sa elders meetings. Observation muna. Bigyan ng feedback ng regular. Tip ni Mark Dever, mas mabuti ang raise from within kaysa mag-hire from outside. Mas kilala mo ang kanilang karakter. 3. Relasyon ng elders at deacons. Hindi sila magkaaway o magka-level. Magka-partner sila. Elders equals ulo, direksyon, espiritual na pamumuno. They set the vision, teach, protect the doctrine and shepherd the flock. Deacons equals mga kamay at paa, practical service. They take care of the physical and logistical needs para hindi maabala ang elders sa pagtuturo at panalangin. Tingnan ang Gawa 6:1-7. Tamang relasyon. Elders ang may final spiritual authority sa iglesia. Deacons ay sumusuporta at tumutulong sa elders. Dapat magkaroon ng regular na communication sa pagitan ng dalawa. Walang inggitan, pareho silang mahalaga. Ang magandang teamwork ay nagiging malusog na iglesia. Halimbawa sa praktis. Kapag may problema sa pamilya o mahirap na miyembro, elders ang namamahala sa pastoral care, pero maaaring tulungan ng deacon sa praktikal na aspeto, tulad ng pagbibigay ng ayuda. Sa financial matters, deacons ang maaaring mag-handle ng budget, pero elders ang nag-o-oversee. Gusto mo bang lalong malalim pa? Sample ng elder nomination form o interview questions? Paano hawakan ng problema sa kasalukuyang leader? O handa na ba tayo sa marka number 8? Biblical understanding and practice of prayer. Sabihin mo lang kung ano pa ang kailangan mo.
patuloy nating buuin ang siyam na marka.